Hey Ruel, look at that chick! Namamanghang sabi ng pinsan niyang si Arthur. Nakapako ang tingin nito sa isang babae na nasa tabing dagat. Panganay na anak ito ng bunsong kapatid na babae ng kanyang ama. 15 silang magpipinsan sa father's side niya at silang dalawa ni Arthur ang pinakamalapit sa isa't isa. Palabiro ito at maloko, samantalang si Ruel ay mas madalas sa seryoso. Mga bata pa lang sila ay silang dalawa na ang lagi magkasama sa lahat ng bagay, maging sa mga kapilyuhan. They enjoyed each other's company despite their 3-age gap. They respected each other's differences, kaya marahil magkasundo sila. Nakita niya ang babaeng tinutukoy ni Arthur. Marahil ay inaabangan nito ang paglubog ng araw. Alam niya kung bakit nakuha nito ang atensyon ng pinsan niya. Arthur likes sophisticated and matured-looking women, the type who were always willing and knew the score from the very start. Iyong mga marunong makipaglaro at handang lumaro. He, on the other hand, liked conservative women, the submissive type who knew when to be tough, the type whose vocabulary include commitment and marriage. The brunette, wearing a skimpy, deep blue bikini, walked in a sexy way, her see-through flowery sarong wrapped around her slender body. Kahit medyo malayo ay natitiyak niyang maganda ito. She had the face that men would look at second and third time when they happened to meet on her on the way. Her wavy hair flowed with the strong wind. She had a pair of beautiful slim legs. He could imagine them wrapped around his waist. Her arms looked delicate and soft. They would probably feel lovely against his skin. Nagulat siya nang tapikin siya ni Arthur sa balikat. Napangiti siya sa nanunuksong ngiti na nasa mga labi nito na tila nababasa nito ang nasa isip niya. Gusto niyang mahiya sa itinatakbo ng isip niya. Para tuloy gusto niyang maligo ng malamig na tubig sa dagat upang supilin ang init ng kanyang katawan. Damn, mukhang tama ang pinsan niya. He really needed to get laid. Come back to earth, Mr. Arbolado. Tudyo nito. Type mo no? Ibinalik nito ang tingin sa babae. Yes, halos pabulong na sagot niya. Sabi na nga ba nakangisim baling nito sa kanya. But whatever you're thinking of, forget it. Nagbabantan sabi niya rito. Hindi lingid sa kaalaman niya ang pagiging maloko nito at kapag gano'n ang ngiti nito ay gusto na niyang kabahan. Come on bro, huwag ka nga KJ. Alam kong gusto mong malaman ang pangalan niya. Nakangiting sabi nito. Sinulyapan ulit nito ang babae na ngayon ay nakaupo na sa buhanginan kung saan bahagyang inaabot ng alon ang mga paa nito. May lumapit dito na isang lalaki na malamang ay nakikipagkilala. Pagkatapos ng ilang segundo ay umiling na umalis ang lalaki. Mukhang itinaboy lang ito ng babae. Wow, mukhang mailap ang isang yun ah. Anitong aliw na ibinaba ang hawak na bote ng beer sa mesa. Challenging, ganyan ang tipo kong babae. Baka gusto niya talaga mapag-isa. I don't think this is a good time para sa kung anumang binabalak mong kalokohan. Umiiling na sabi niya. Sa kaibuturan ng puso niya ay ayaw niya ang nakikitang interes nito sa babae. Sinulyapan uli niya ang babae. Kahit sa malayo ay hindi niya maiiwasang hindi ito muling sulyapan. She was a natural knockout. Pupusta siya na hindi nito alam na natural ang pagiging elegante nito. Sa paraan ng munting paggalaw ng balakang nito habang naglalakad, sa paraan kung paano nito banayad na iniipit sa tainga ang ilang hibla ng buhok nito na hinangin at kahit sa paraan ng pag-upo nito ay nakikita iyon. I can't believe you said that. Huwag kang magmalinis pagdating sa mga babae. Magkakulay tayo sa bagay na yan bro. Ulul, ako, isa-isa lang. Hindi ko pinagsasabay. Ikaw, pati may asawa hindi mo pinapalagpas. Pang-inis niya rito. Hey, I didn't know that Marilyn was married. Alam niya nagsasabi ito ng totoo. Babaero nga ito pero wala sa diksyonaryo nito ang mga ago ng girlfriend. Lalo na mga ago ng asawa ng ibang lalaki. Kahit pa sobrang ganda niyon. Naalala niya nung makilala nito si Marilyn online. Ginamit pa nito ang pangalan at identity niya. Nagkita ang dalawa at nagkaroon ng fling. Hindi nito alam na may asawa palang babae.
Kaya nang malaman nito ang tungkol doon, ay ura-uradang nakipagkalas ito kay Marilyn. Pero makulit ang babae at ayaw pumayag. Nang malaman ng asawa nito na may kinakalokohan nito na ibang lalaki, ay siya ang hinintungang at muntik nang mapatay. Mabuti na lang at alam niya kung paano ipagtanggol ng sarili. Sabi mo but really, Art, leave that chick alone. You know why we're here and I don't want any complications. Kilala mo ako, hindi ko pinapalampas ang pagkakataon. Ewan ko sa'yo, napailing na lang siya. Kahit kailan talaga ay hindi ito mapapakali kapag nakakita ng tipo nitong babae. On the other hand, wala naman challenge kung basta ko na lang siya lalapitan, hindi ba? I'm sure she won't resist my charms. Pagmamalaki nito na nagpatawa sa kanya. May pagkahambog din ito minsan. Kung sabagay, hindi niya ito masisisi. Women chase him as if he were the last man on earth. Sa katunayan, kung wala siyang kumpiyansa sa sariling itsura niya, ay baka nakaramdam siya ng insecurity tuwing nasa paligid ito. Ano naman ang binabalak mo? Kinakabahan siya sa nakakalokong ngiti nito. Masama ang ibig sabihin niyon. I don't like that look on your face. What look? That look. He glared, lalo lumawak ang pagkahangiti nito. What do you say to a bet? No. Are you out of your mind? Mabilis sa sagot niya bago pa nito na ilahad ang mga plano. Come on, Rewal. Kailan ba ang huling beses na nanligaw at nagka-girlfriend ka? Masyado kang workaholic. You're missing a lot of action. I get a lot of action every day, Art, and you don't even know half of it. I don't mean that kind of action and you know it, he said brusquely. I know you're tempted dahil kilala ko ang taste mo. It's exactly opposite mine. Kilala mo ako. Taste isn't an issue kapag ganyan na kagandang babae ang pinag-uusapan. Kaya alamin natin kung sinong mas malakas ang appeal sa ating dalawa. Kung gusto mo siyang pormahan, bakit hindi mo na lang gawin? Huwag mo na akong idamay sa kalokohan mo. Come to think of it, pinsan, she's more your type than mine. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. I don't go for voluptuous women, you do. Okay, she may be voluptuous but she has that innocent, submissive look that you love. We've finally found a woman who's our type. He smiled. Ewan ko sa'yo. Come on, Royal. All work and no play. Let's do this for fun, just like the old days. Wala akong oras para sa mga ganitong kalokohan, Art. Alam mo naman na marami pang mas importanteng bagay ang kailangan kong gawin. Nagtatrabaho siya bilang isang NBI agent ng anti-drug operations at kasalukuyan siya nag-a-undercover dito sa Palawan. Nakatakda nilang hulihin ang leader ng isa sa pinakamalaking sindikato ng illegal drugs sa bansa na Lucio Garcia. At dahil magkakilala ang pinsan niya at si Lucio, kaya hiningi niya ang tulong nito upang ipakilala sila sa isa't isa. His cousin came from a rich family and had a business of his own. Yeah, Garcia meet up. But we won't be working until tomorrow night, so why don't we enjoy our little vacation while it lasts? Tumingin ito sa kanyang wristwatch. We have exactly 29 hours for some monkey business. Bago nga palang meet up, I'm warning you, Art. No hanky-panky. I don't want you to get involved. Kailan mo pa ako ipapaalala yun oras-oras? You're still a civilian. Ipapakilala mo lang kami ni Lucio sa isa't isa. That's it. Then I'm on my own. Fine. So let's go back to the sexy little witch. Art winked at Ruel. Banayad na pinahid ni Sofia mga luha sa kanyang mga pisngi. Ilang taon na rin mula nang mamatay ang kanyang mga magulang. She really missed them a lot. Magtatatlong buwan na siya nang nasa Pilipinas at nakapagdesisyon na yung manatili na sa bansa dahil wala na rin siyang ibang kamag-anak sa Los Angeles. Tanging ang mga kamag-anak na lang sa Pilipinas ang mayroon siya. Kulang isang buwan na lang ay magsisimula na siya magtrabaho bilang isang professor sa isang kilalang computer school. Noong nag-apply siya ay nagdadalawang isip pa ang personal department kung tatanggapin siya dahil sa credentials niya. Modesty aside,
She was overqualified for the job. Nakapagtapos siya ng kursong computer programming sa Massachusetts Institute of Technology. Nagtatrabaho siya bilang system developer sa PSI Communication. Pagkatapos niya makagraduate, she also worked part-time accepting short-term projects involving database programming and mainframe programming for some major software companies in Los Angeles. She was also one of the brains behind the duplication of conditions in an aircraft for pilots training with flight simulator. Ang kanyang ina ay isang Filipina, samantalang ang kanyang ama ay isang Amerikano. Nagkakilala mga ito sa isla sa Boracay nang magbakasyon ng mga ito sa lugar. Their love story was a cliché. They met and then fall in love in a romantic beach resort. Her father pursued her mother hanggang sa magpakasal ang dalawa pagkatapos ng halos 6 na buwang pagiging magkasintahan. It was a whirlwind romance, but her parents loved each other. Mahigpit 1 taon na nananatili ang mga ito sa Pilipinas pagkatapos siya maipanganak upang pagbigyan ng kagustuhan ng kanyang ina. Pagkatapos niyon ay tuluyan na silang nanirahan sa Los Angeles. Minsan sa 1 taon ay umuwi sila ng mga magulang niya sa Pilipinas upang magbakasyon. Nakakaintindi at mahusay siyang magtagalog dahil tinuturuan siya ng kanyang ina kahit na may accent siya kapag nagsasalita. Kahit ang kanyang ama ay natututo at nakakaintindi na rin ng Tagalog. Pero katulad din ng karaniwang fairy tale ay nagkaroon iyon ng wakas. Namatay ang kanyang ama dahil sa colon cancer noong 16 na taong gulang siya. Pagkalipas na mahigit 4 na taon ay nag-asawa uli ang kanyang ina ng isang Amerikanong nakilala nito habang nasa trabaho. Things were okay until that one fatal afternoon. She immediately brushed off all thoughts of the past. Hindi niya gustong alalahanin ng mga alaala na siyang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang umuwi na lang ng tuluyan sa Pilipinas. Hi! Pukaw ng isang pabirotonong tinig mula sa kanyang likuran. She let out a deep frustrated sigh. Nang nagdaang araw pa siyang kinukulit ng lalaking ito at niyayayang mag-date. Isa itong bakasyonista galing ng Canada. Naiirita na siya sa tila pagiging stalker nito. Wala siya sa mood makipag-usap kahit kanino dahil namimighati siya sa 7 taong kamatayan ng kanyang ama. She was about to snap at the man, but then she saw a tall, handsome man standing like a valiant knight in front of her. Hindi ang makulit na Canadian ang nilulungunan niya upang gambalain ang pananahimik niya. Nasa harap niya ngayon ang isang nakangiting gwapong lalaki na nakasuot ng white shirt, dark green board shirt at beach sandals. Magandang hubog ng katawan nito, pati ang mga braso nito ay natitiyak niyang alaga sa exercise. Subalit kahit nagaano pa ito kagwapo, ay mas gusto niya ang mapag-isa at mag-isip-isip. Katatapos lang makapagbihis ni Ruel nang pumasok si Art sa cottage niya. Base sa pagkakakunot ng noon nito, ay hindi magandang mood nito. Pabagsak na umupo ito sa sofa malapit sa pinto. I don't believe it. That woman must be crazy or something. Don't ever come near her, Ruel. Nangingit-ngit na sabi nito. Bakit? Ano nangyari? Hindi niya napigilan na mapangiti sa nakikitang inis nito sa mukha. Hindi siya nito napilit kanina na lapitan ng babae. Mag-isa ito nagpakilala at mukhang hindi naging maganda ang resulta ng kalokohan nito. Akalain mong sabihin niyang hindi ako type? Hindi raw siya interesado. Itinaboy pa ako na magpumilit ako makipagkilala. Babae siguro ang type nun. It's either that or she's crazy. Bakit mo naman nasabi yan? Dahil lang hindi ka pinansin, baliw na? He almost laughed. What kind of a woman could resist me? Wala pa, Ruel. As in, wala. Well, there's always a first time, Art. First time I asked, not with Arthur Bernardino. Bahala siya. Hindi niya alam kung anong nawala sa kanya sa ginawa niya. Ang dami kayong babae rito sa beach. Nag-aalborotong sabi nito. Tuluyan na siyang natawa ng malakas kaya lalo itong nainis. Binato siya nito ng una ng mabilis na maniyang nasalo. Alam mo, ang mabuti pa ay pumunta ka na lang sa hotel room mo na itulog mo na yan.
I'll be out jogging. Believe me, Ruel, don't come near that witch. Seryosong ulit nito na binaliwala ng sinabi niya. You're so griping, Art. Baka hindi ka lang talaga niya type. He was enjoying every minute na naiinis niya ang pinsan niya. Madalang lang mangyari ang ganoong pagkakataon. It was usually the other way around dahil mas malakas itong mga asar. Seryoso ka? That woman just dissed me. You're overreacting, Art. Isang babae lang yun. Baka naman hindi ka na makatulog niyan. Besides, she's not even your type. Of course not. Modesty aside, bro. Women throw themselves at my feet as if I'm the last man on earth. Alam mo yun. Kaya bahala siya kung ayaw niya. Nainis pa rin na tumayo ito. Kumuha ito ng beer can sa personal ref bago muling umupo sa sofa. Nilagok nito ang alak bago muling humarap sa kanya. Binabalaan kita, Ruel. Huwag mo nang aaksahin ang oras mo sa baliw na babaeng yon. She's a knockout alright. But she's still weird. Nanatiling lumabas siya ng pinto. His cousin could be irritatingly arrogant and chauvinistic sometimes, but he couldn't blame him. Women did start running after him as soon as he got out of the crib. Kung alam lang nito na siya ang hindi nakatulog ng maayos ng gabing iyon, sigurado siya na pagtatawanan siya nito. Tama ito. That woman was definitely a witch, but in another way. She successfully invaded his mind the whole night without her knowledge. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.